May pala dito live news. Nagpupula. Sige. Apat na 8 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao muli. Ay, welcome po sa The Observer Pusong Minero at ako po si Felix Tambang ko, kasama ko rin. Ako naman si Edwin Moreno at mapapanood tayo sa Luzon, Visayas sa Mindanao kasama Felix. At siyempre, nanayahati natin ang ating mga taga-subaybay. Nasamahan tayo sa ating gagawing talakayan ngayong umaga. At bati muna, may magandang umaga po sa mga taga-PMC sa pamamagitan sa panguna ni Luis Sarmiento, kay Miss Lita Lee, at kay Miss Annie ng Erma, at mga opisyalis ng PMC. Kay Caborex Pantalyon, magandang umaga. At binabati ko rin kasama Felix yung gwapo namin Prexy sa Presport dyan sa Kapukrabe, si kasamang Mar Gabriel. Good morning sa kanila. At siyempre, Haring Edwin, marami tayong pag-uusapan na balita ngayon. At gusto kong balikan din ng konti yung, na-post ko na ito sa The Observer Pero gusto kong balikan ng konti yung update dyan sa Masungit, dahil alam mo naman, matagal na nating tinututukan yan. At mamaya rin, alam ko, meron kang report. At meron ding naging problem ang Malacanang pala nung nakarang araw, ano? Nagkaroon ng pababae ng presyo ng bigas. Maybe kumuha ko ng konting Sabi nga, pero nagsimula raw yan sa bahagi ng Visayas yung 20 pesos na presyo ng bigas kasama Felix. Pag-usapan natin mamaya yan. At mamaya rin, si Kaje Sambilay, napalaban, yung kasama natin sa Masungi. Paglaban sa Masungi. Si Vice Mayor. May napapalaban ngayon yung Vice Mayor. At Mayor. siyempre, mamaya rin, mayroong reaksyon ng Vice Presidente. Ako ngayon dun sa presyo ng bigas. Ihati din natin. Ano yung malita mo pala kanina sa Campo Crame? Yung kasama Felix, yung tungkol doon sa sinasabing dumarami na naman yung tumataas ang bilang nitong kwan. Yung Tituanyo yun, yung sinasabi ni Tituanyo na nakatutok sila ngayong eleksyon. Igit na natin yan, mamaya yung komentaryo. Unahin natin yung report ko kay Tituanyo, yung sa PNP, Philippine National Police. Ano ba yun? Puri ka dyan, kasama Felix. Yung ano ito, yung pahayag ni Tituanyo. Yung sinasabi niya kasi dyan, mga lugar ng community concern. Kung hindi ako nagkakamali. Ng Commission on Election. Atras ka ng konti-konti, paring Edwin. Konti-konti lang. Yan. Tama lang. Yan. Sakto. Sige, Melvin, tingnan natin. Panahon natin muna yung balita na yun. Sa 362 mga lugar sa bansa ang umano'y pasok sa election areas of concern. Ito ang tiniyak ni PNP Chief Police Colonel Randolph Tanyo sa punong balitaan sa Department of Interior and Local Government o DILG, kung saan nakatutok ang PNP sa nabanggit na mga lugar na posible makapikto sa eleksyon. Kasama na rito ang presensya ng guns, goods at gold. Samantala, sinabi ni Tuanyo na sa 362 mga lugar sa bansa ang umano'y pasok sa election areas of concern. Ito ang tiniyak ni PNP Chief Police Colonel Randolph Tanyo sa punong balitaan sa Department of Interior and Local Government o
o DILG kung saan anya nakatutok ang PNP sa nabanggit na mga lugar na posible makaapekto sa eleksyon. Kasama na rito ang presensya ng guns, goods at gold. Samantala, sinabi ni Tuanyo na sa naturang mga lugar, 34 ang pasok sa red category. Kung ikumpara naman sa nakalipas na eleksyon, mas mababa ang areas of concern sa ngayon. Anya, noong Mayo taong 2022 ay nakapagtala sila ng 844 areas of concern at noong Mayo taong 2019 ay naitala naman ang 941 areas of concern. Edwin Moreno, The News, The Observer News. Maraming salamat, paring Edwin Moreno. Abay, kita mo na. Yun ay hindi pa yun yung mga pinal talaga na listahan ng mga areas of concern. Pero pag Hindi pa kasi. papalapit ang eleksyon, papatindihan, pero kita mo naman may mga issue na ng pagpatay dun sa mga kandidato katulad nung nangyayari sa Rizal, Cagayan. Sa Rizal, Cagayan, itong si Mayor Joel Roma, kasama Felix. Ramo ba yun? Roma. Joel Roma. Sabi nung nagawa mo ng balita rin yun eh. Oo. Kahapon, nandun si personal na nakiramay, itong si PP Chief General Marbil, na nakausap niya, ito yung pamilya ng biktima. Sinasabi nila na wala naman daw silang nabalita ang banta sa buhay nitong yumaong si Mayor Roma kasama Felix. Panoorin natin kasi alam ko may balita ka niyan eh. Correct, yun dumalaw siya doon. Alam ko may balita ka niyan, yung pagdalaw ng PNP chief, doon nga sa ambush, ambush is yun yung habang nagtatalumpati doon sa gymnasium, binaril ng sniper, ayon kay Tuanyo. Oo, panoorin natin yung matita balitang yan, ni paring Edwin Moreno. Personal na iniutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang malalimang investigasyon sa pamaril at pagpatay kay Mayor Joel Roma. Ito'y matapos personal na bisitahin ng PNP Chief ang burol ng nasawi alkalde at personal na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Sa sinagawang konferensya, inatasan ni Marbil ang Special Investigation Task Group na magsagawa ng backtracking ng mga CCTV camera sa lugar para niya malutas ang kaso at mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa alkalde. Iniutos din ni Marbil ang intensified police visibility, lalo na sa mga lugar na may mataas na tensyon ng eleksyon para sa kapanatagan ng publiko. Tinyak din ito ang suporta ng PNP sa pamunuan ng Police Regional Office 2 at Special Investigation Task Group para umaro sa hustisya ni Mayor Roma at 2 pang biktima sa Rizal, Cagayan. Edwin Moreno, The Observer News. Maraming salamat, paring Edwin Moreno. Nakita mo na. Sabi ko na, ito yung bahagi ng sinasabi na ilang insidente ng pamamaril na hindi mo pwedeng ikailan na may kaugnayan doon sa eleksyon. Pero pag gano'n dyan, ini-establish pa rin ng PNP ano ba talaga yung motibo sa likuran. Yung masakit doon kasama Felix, sinasabi niya ng PNP na malaki ang ibinaba ng krimen ngayong taon, pero sunod-sunod ang patayan katulad ng isang gabi o isang madaling araw kasama Felix, yung diyan sa lungsod ng Antipolo, yung sa Barangay Kupang, yung binaril na lalaki, hanggang ngayon, unsolved pa rin yun. Terminal ng jeepney. Oo, diba, binaril yun. Pero sabi ng PNP, magkakasunod yun kasi katulad nun, di ba nagkasama tayo sa coverage? Merong 7 na biktima ng massacre. Oo, pinatay naman. O kinabukasan, meron din 2 na doon din sa Kupang. Doon din nakuha yung 2 binaril din. Oo. Sunod-sunod yun. Tapos sumunod, yung binaril sa opisina ng terminal. Oo. Ang pinag-uusapan pa lang natin, isang lugar pa lang yun, ha?
O ilan pa lang yun. Hindi, kasamang Felix, yung kuwan, yung isa pang reporter ng DCRH na binantaan ng isang tumatakbong kongresista ba yun o gobernador? At Dahil sino doon ba yun? sa Hindi ko kanyang na monitor yun. ipinalitang pamaril. Hindi ko na Di ba? monitor yun. Sino ba yun? O, si Romy Gonzales ng DCRH. Ang Ah, nangyari dyan kasamang Felix, mayroon yatang ginawang pamamaril itong isang politiko sa bahagi ng Region 2 na naibalita niya. So, nagalit itong kandidato at binantahan itong reporter ng DCRH, itong si Romy Gonzales. Nakialam na nga dyan yung pamunuan ng National Press Club, yung ating presidente, si Boyeng. At oo. maging ang PNP kasama Felix kahapon, tinutukan na rin nila yung usapin na yan. Pero pinagmamalaki nga nitong media group ng Malacanang na mula ng paupo itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., awa ng Diyos, wala raw na napapatay na mga mamahayag. Oo, sana at maagara naman. At isa hindi na natin kailangan na umabot sa punto na gano'n eh. Correct. Kasi isip-isipin na lang mabuti na agapan na ng nung PP Toms, PT Poms. Oo. At saka ni Papa Boying na Basola, malaking bagay na kahit paano, hindi na umabot sa punto na gano'n. Pero ano bang talagang dahilan? Bakit binantaan itong si Gonzales? Kung hindi ako nagkakamali kasama Felix, mayroon yatang binaril yung politiko, yung grupo ng politiko o yung politiko na naibalita nitong mama. Kasi siyempre, sa trabaho natin, pagka nakakita tayo ng iba't ibang klase ng krimen, lalo't nandun tayo sa area, kahit medyo nanganganib yung buhay natin, ibinabalita natin to para ipaalam sa publiko na may nangyayaring ganito. Hindi yata nagustuhan ng kandidato, kaya binantaan. Well, siyempre ang punto naman natin doon na paring Edwin. Dahil una nga, may pagkakataon na hindi naman gusto ng mga hindi naman gusto talaga ng mga reporter na mag-report ng gano'n. Kaya lang, balita yun eh. Oo, balita yun. Lalo na kasama Felix, kung saktong nasa lugar ka, siyempre, maati mo ba na hindi pabatid sa publiko yung nangyayari doon sa lugar na kinatatayo, sa kinalalagyan mo? Siyempre, babalita mo yun eh. Yun na nga yung binabanggit natin na ayaw man nila, pero wala magagawa eh. Trabaho natin yun. Sinadyang ibalita, hindi yun eh. Oo, trabaho natin yun Kaya eh. lang, nandun na yun, at least ang maganda lang doon ay naagara ng at mayroong aksyon yung pamunuan National Press Club. ng National Press Club. Correct ka dyan. Kasi, kumbaga, mabilis ang aksyon para yung kinatatakutan natin na posibleng mangyari, na-prevent. Oo, totoo yun. Ganoon naman talaga, at least sa ganang natin, hindi man sana umabot sa punto na dapat wala ng mga ganung mga abi-abiso. Pero nagpapasalamat tayo kay Papa Boying doon sa mabilis na pag-aksyon at pagdugon doon sa panuwagan ng kapatid natin sa hanap buhay. Correct ka dyan kasama Felix. Yun lang ang iba ng presidente ng NPC ay talagang direktang rose from the rank. At alam yung palalagayan, sitwasyon ng mga mamamayan. Pero anyway, sa mga Edwin at meron pa tayong balita, gusto lang nating bigyan ng update yung mga kababayan natin. Kaugnay din po sa nangyayari dyan sa Masungit Reserve Foundation. Sige nga, kasama Doon Felix. sa area, tinutopic natin kasi kamakalawa ng gabi, nagpadala sa atin ng liham, kopya. Kopya ng payag yung grupo ng mga katutubong dumagat remontado.
dyan sa Tanay. At may kaugnayan ito doon sa ginagawang PR ano yung tawag natin dito? Propaganda. Nung masungi na supposedly, mamaya komentaryohan niya natin yan. Nasagian ko nga yan kahapon sa taon ko. Yung Aling Melja, eh, may picture, may statement na nagsasaad na siya ay sumusuporta doon sa ano, doon sa masungi. Oo, pero bigay muna natin detalye ng balita at mamaya komentaryohan natin. Sige nga, kasapilik para mapanood naman ng ating mga kababayan. Ito na yun. Dismayado ang katutubong dumagat remontado sa Tanay Rizal sa Mapalnilang at mapanghating hakbang na ginagawa ng Masungi Jayo Reserve Foundation sa mga katutubo. Sa isang pahayag na may petsang April 24, 2025 na nilagdaan ng may 34 na opisyal ng IPO, IPMR, kinatawan ng tribu at mga miyembro ng katutubong dumagat remontado. Ipinahayag ng mga ito ang kanilang kalungkutan sa muna'y paggamit ng Masungi Jayo Reserve Foundation Incorporated o MGFI sa larawan at salita ni Nanay Nelia na kapwa nila dumagat. Si Aling Nelia umano ay kanilang iginagalang bilang nakakatandang dumagat remontado ng Barangay Daraitan, Tanay Rizal. Kung kaya't hindi sila magpapabuyo sa nais ng Masungi na sirain ang kanilang pagkakaisa at maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pagkakaisa ng katutubong pamayanan. Malinaw umano na sa paggamit ng MGFI sa isang dumagat remontado para sa kanilang PR stunt at hindi pagkonsulta sa nakakarami ay patunay na hindi nila ginagalang ang karapatan ng mga katutubo sa ilalim ng Republic Act 8371 o IPRA Law. Nilinaw pa ng mga ito na ang Masungi ay nasa Barangay Cuyambay, Tanay Rizal. Ang mga direktang biktima ng Masungi ay mga katutubo na dating naninirahan sa Barangay Cuyambay na pinagkaitan ng tahanan, hanap buhay at kanlungan. May mukha at pangalan umano ang paglapastangan ng Masungi sa mga katutubo. Hindi katang-isip ang pagdimolis ng mga bahay, pagbakod ng mga sakahan at iba pa. Ipinahayag din ng mga katutubong dumagat remontado ang pasasalamat sa IPRALO, lalo na sa Pre-Prior and Informed Consent o FPIC. Subalit, sa kasamaang palad umano, ang kanilang pasasalamat ay hindi nila maihandog sa Masungi Jayo Reserve Foundation Incorporated hanggat hindi ito kinikilala ang kanilang naging kasalanan sa mga kasamahan nilang katutubo ng Barangay Cuyambay at walang FPIC. Mananatili umano ang kanilang paninindigan laban sa Masungi Jayo Reserve Foundation Incorporated. At kung talagang nangangalaga ang Masungi sa kalikasan, dapat ilabas dito ang Certificate of Precondition. Ang pahayag ng mga pinuno ng dumagat remontado ng Tanay ay bunsod na umano'y paggamit ng Masungi sa larawan ni Aling Nelia na nilagyan ng caption na nananawagan na suportahan ng mga katutubo ang Masungi dahil nangangalaga ito sa kalikasan. Dahil ang mga dumagat umano ay nakasalalay sa kalikasan. Mula dito sa Dismayado ang katutubong dumagat remontado. na ilang bahagi ng payag na ginawa natin ng balita. Kasi ang punto rito, paring Edwin, at tila nakakaligtaan, di ba ng nakarang buwan ay nagbigay ng memorandum yung tanggapan ng DNR na ang sinasabi nila dun sa order ng pagkansila sa joint venture agreement, sa loob ng 15 araw, dapat bakantihin. Sinasabing dapat lumayas sila sa lugar. Sa katunayan, nagpo-propaganda pa nga ng tuloy-tuloy. Hindi na nga binakanti, nagpo-propaganda pa ng tuloy-tuloy. Ginagamit pa yung mga katutubo doon sa kanilang panluloko sa taong bayan. Ganun yan. Gano'n na nga yung nangyayari. Kaya, sana at panawagan din natin sa tanggapan ng DNR. Tingin po nyo, ipatupad nyo. Ipatupad nyo, sinasabi nyo 15 days na pinababakante nyo yung lugar. Dapat. Bigay kayo ng update. Ano na yung nangyari? Bakit patuloy pa rin na...
Baka mayroong kasamang Felix na kumakalabit sa likod na huwag mo ituloy yan kasi ito yan, ganun yan. Ako na bahala sa'yo. Oo. Pero mamaya kasama ng Edwin at siguro bigyan mo ko ng senyas, Melvin, pag malapit na yung oras ng para magpapakilala muna tayo at ikakat natin pansamantala yung o pwede bang hindi ikat yung Facebook o ituloy lang i-play mo yung kay Kaji pagka naputol yun. Oo. At ang punto lang natin doon, matagal na yan eh. Ang tagal-tagal na talagang malakas talaga. Hindi nga nagpapapasok ng mga official yan eh. May pinakapitan sa taas yan. Ang natin lang, kung merong kautosan na gano'n, dapat sana i-implement. Oo. Sabi, 15 days, sarado. At ano tag doon? Papaalisin. Bakit hanggang ngayon nandun pa rin? Yung ang masakit pare, ay yung kasama Felix, yung unang paglabas ng order na pinibigyan ng 15 araw para ibakit yung lugar, in-announce nila. In-announce nila yun. Pero yung, nung ipatupad na, nanahimik na. At magpapapasok ng mga bisita. Nung i-implement na nga, nanahimik na sila eh. Diba? Ang problema nga, tuloy-tuloy yung paniningil, tuloy-tuloy yung pagpapasok ng bisita. Ang tanong ngayon, sinasabi ng DNR na naniningil nga yung masungi, na wala namang napapala yung gobyerno. Bakit ngayon? Tuloy-tuloy yung paniningil daw at tuloy-tuloy yung pagpapasok ng bisita. Yun. Anong ginagawa? Tama nga, sabi mo nga kasama Felix, nakikita nila na naniningil. Bakit hindi nila arrestuin? Dahil sila mismo may sabi, illegal yung paniningil. Oo, kaya nga. Pero, kasama nga Edwin, huwag kang, huwag kang babalik lang tayo ulit. Magpapakilala lang muna tayo ng ating himpilan para sa ganun, makabuelo tayo at tuloy-tuloy na tayo. Oo. Pakilala muna tayo ng himpilan, pero pakinggan, panoorin natin yung ilang bahagi ng kaibigan natin na at kakampi dyan sa laban sa Masumi, kumakandidato pala bilang Vice Mayor ng Baras Rizal. Ng Baras? Panoorin muna natin yung ilang bahagi ng kanyang mga plataforma. Mapalad ang bayan ng Baras sa pagkakaroon ng mga kandidato sa ilalim ng Team Perla na nagnanais na isulong ang tunay na kaunlaran sa naturang bayan. Isa na dito ang kumakandidato sa pagka-Vice Mayor na si Jopri K.J. Sambilay, isang leader obrero at magsasaka na nagsusulong ng karapatang pantao. Nasubukan ng tatag ng paninindigan ni Sambilay, lalo na sa mga panahon ng mga taga-sitio San Roque ay nakakaranas ng pandarahas. Dulot ng isang grupong nagpapakilalang environmentalist na pilit sumusupil sa kanilang lehitimong karapatan gamit ang isang illegal na memorandum of agreement. Naging susi din si Sambilay upang ilantad ang nangyayaring paglabag sa karapatang pantao sa kanilang lugar, tulad ng pananakot, pag-agaw ng lupa at kabuhayan sa pamamagitan ng mass media, dialogo, lobbying at iba pa. Ito ang naging dahilan upang makarating sa Kongreso at sa Senado ang problema ng mga taga-sitio San Roque at mga katutubong dumagat remontado sa lupang ninuno sa mga bayan ng Baras, Antipolo at Tanay. Dahil sa matatag na paninindigan at hindi matatawarang kakayahan ni K.J. Sambilay, nakuha niya ang tiwala ng ilang ahensya ng pamahalaan at organisasyon. Kaya nga, sa kasalukuyan, siya ay tumatayo bilang Provincial Coordinator ng Pinoy Ako Party List sa buong lalawigan ng Rizal. Minarapat ni K.J. Sambilay na sumabak sa eleksyon sa ilalim ng Team Perla o sa ticket ni Mayoralty Candidate Perla Tesoro Geronimo. Dahil nakita niya na maraming dapat ayusin sa bayan ng Baras Rizal na kinikilalang organic town, subalit tulog naman ang pagsasaka. Hindi balansing distribusyon ng oportunidad o tulong at serbisyo sa mga komunidad, lalo na ang mga komunidad na malayo sa kabayanan, kakulangan ng mga permanenteng trabaho, paglala ng krimen at problemang pangkapaligiran. Kabilang sa mga plataforma na nais isulong ni K.J. Sambilay ay ang pagkakaroon ng municipal annex sa Pinugay para balansihin ang oportunidad at serbisyo sa mga mamamayan.
Isusulong ang progresibong pagsasaka at pagbibigay ng tunay na pagpapahalaga sa mga magsasaka at pagsasabuhay ng tunay na kahulugan ng pagiging isang organic town, hindi sa propaganda lamang. Pagsusulong ng mga ordinansang maghihikayat sa mga negosyante, dayuhan man o lokal, na magtayo ng negosyo sa kanilang bayan upang makalikha ng maraming trabaho at mapaangat ang kita ng bayan. Kasabay nito, ang paghahanda ng labor force sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa pakikipagtulungan ng TESDA at iba pang institusyon sa pagsasanay. Pagsusulong ng mga ordinansa para i-regulate ang development at pagtitiyak na ang development ng bayan ay naaayon sa umiiral na comprehensive land use plan at pagsusulong ng mga batas para mapalakas ang turismo. Pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act upang lutasin ang lumalalang problema sa basura. Pangarap ni Kajay Sambila ay isang maunlad na bayan na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Kabilang dito ang pagtitiyak ng sapat na edukasyon, pagsusulong na magkaroon ng state college, pagkakaroon ng municipal hospital at ambulansya, per station hindi lamang sa kabayanan, kundi maging sa bahagi ng mga barangay na malayo sa kabayanan lalo na sa Pinugay. Garbage trucks, pampublikong sementeryo sa Pinugay hindi lamang para sa mga Kristiyano kundi pati sa mga kapatid na Muslim na naninirahan sa Baras. Maayos na lansangan na nag-uugnay sa kabayanan at lahat ng barangay at sitio sa bayan ng Baras at paghihikayat ng mga negosyante upang magkaroon ng mga bangko sa Baras Rizal at iba pa. Kaya nga't dumudulog si Kajay Sambilay sa kanyang mga kababayan sa Baras Rizal. Nasuportahan siya sa darating na eleksyon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap. Ayun. Abay, si Kajay Sambile, napapalaban pala na Vice Mayor ng Baras. Pero alam mo, Samang Edwin, hindi matatawaran yung sigasig ng mama na ito eh. Maganda yung Kasi- kanyang mga programa kasama ang Felix Subok pati natin yung tatagpatin yan. At dun sa, kita mo naman, kabi-kabilang kasong ipinil dyan nung masungay nung nakakaraan. Kung matatandaan mo. Oo, Nung sa Caterna. investigasyon ng Kongreso, akala mo lumilitaw na doon sa congressional inquiry, ang tanong doon kinasuhan nyo ng murder may napatay ba? Ang sabi ng pulis, wala ho. Kaya tawa ng tawa nun yung Congressman Barsaga nun. Sabi niya, wala pa lang namatay, bakit murder ang kaso? Talagang trinabaho, ano? Oo, tapos, ang mabigat doon, nagsagawa ng reimbestigasyon ng PNP. Oo. Nagrereklamo kasi yung gwardiya na yung nagbabantay na sila raw binaril. Ang ipinagtataka ng pulis, yung bala ay nanggaling sa loob ng barracks, hindi papasok sa loob. Ibang klase rin, ano? Pwede na pala yung ganun ngayon, parang kasama Felix. Yung binaril ka, pero yung bala nanggaling sa likuran mo. Doon sa mismong lugar na kinalalagyan mo, sa halip na galing labas, papunta sa'yo. Hindi, kaya ang nagreklamo na binaril ay yung mga bantay. Oo nga, yung mga security guard na masungi. Oo, yung problema, Papunta sa kanila. Oo. Ibang klase. hindi ano? natin natin nasubok na sabi nga natin. Kung ito yung mauugto at manunungkulan na hindi mo matatawaran. Oo. Oo. Hindi ka Saka maambal. hindi mo siya kayang payukuhin doon sa alam niyang mali. Oo, yun lang. Pinagdaanan niya yung ganong laban eh. Oo, sanay na ganun laban eh. So, ibig sabihin yan, at kita mo naman na i-coordinator ngayon ng Pinaya ko party list yan Bukong Rizal, inikot na kita mo naman, alam mo naman pagdating sa labanan na ganyan, ang
ang punto lahat harapin mo yung klase ng tao. At alam mo naman pagkabutante, abay, hindi ka titigilan yan, hindi mo bibigyan ang gusto niyan. Kapag ka may hiniling. Correct ka dyan. So sanay siya doon sa kultura na gano'n at naunawaan niya yung kalalagayan ng mga kababayan natin na nangangailangan at may hirap. Pero teka muna kasama ng Edwin ha. At nung nakarang araw, merong pronouncement niya pala yung Pangulo na matutupad na yung pinapangarap na 20 pesos na bigas per kilo. Correct ka dyan, kasama Philip. Oo, 20 pesos per kilo. Ang balita ko sa parteng Bisaya magsisimula yan. Bakit di ka Bisaya lang ba yung kinakailangan yung 20 piso kada kilo na bigas? Hindi, Ang sabi ni Kapitang Pinoy nagkakasabay tayo kasama kayo nila. Si Kapitang Pinoy, bumabati magandang umaga si Asat Balita. At saka si Reyes, magandang umaga raw. At nakamonitor din sa atin, at kasabay din natin nag-broadcast ngayon kasama ng Edwin, yung Ronda Balita Probinsya. Si kasama Romel Madrigal. Napapakinggan din tayo ngayon via Ronda Balita Probinsya at sa Balitang Pinoy. Si JR Naret. Oo, nasa Pulilio ngayon. Sabay daw tayo napapakinggan doon, napapanood din ngayon doon sa kanila. Nagpa-kwan daw, Ma'am Pelek, nagpapalamig daw siya sa lugar. Oo, nagtatrabaho yung mama, alam mo naman, napakasipag yan. Pero, balikan natin yung bigas kasi nakakagulat lang na, okay, nag-pronounce ka na matutupad na yung 20 pesos na bigas, samantalang nun pa binabanggit natin. Ever since nag-uumpisa pa lang yung Pangulo Sabi natin, kung gugustuhin ng Pangulo na ipatupad talaga yung 20 pesos per kilo, pwede naman isasubsidize ng gobyerno yung kulang. Ang problema ngayon, nakikita nila na pwede palang isubsidize, pwede ang 20 pesos, bakit ngayon lang kung kailan eleksyon? Yung masakit. Yun yung kasama Felix, yung binabato ngayon ng mga kababayan natin na hindi matanggap na kung bakit itinapat sa pangangampanya yung pagbaba ng 20 pesos na bigas. Kaya nga, kaugnay sa bagay na yung kasamang Edwin, merong pahayag yung Vice Presidente ng Pilipinas kasi nag-react siya isa pa, pinatutupad niya yun. Tapos, matagal ng panahon na pwede naman palang gawin, ba't ngayon lang ginagawa? Kaya lang, may binabanggit ang Vice Presidente na dapat raw na tiyakin. Pakinggan natin yung pahayag ng Vice Presidente. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin nyo, related din. Ayun. May pasaring pa. Pero ang binabanggit lang ng Vice Presidente at hindi rin naman ito dapat masamay na kung magbebenta mo ng bigas, yun naman pwedeng kainin ng tao. Kasi magbebenta ka ng bigas, tapos 100% broken naman yung dala mo. 80% broken, talagang laglag ang presyo noon. Correct. Laglag talaga ang presyo noon. Kung lang natin ngayon, ang totoo lang, kaya naman talaga ng gobyerno ever since na pagbupo ng Pangulo, sinasabi na natin yun na pwede niyang gawin kasi yung National Food Authority nung araw, yung binabanggit nila palagi, lugi ang gobyerno sa NFA, pero hindi lugi kasi ang papel ng NFA noon, ito yung nagsisilbing parang buffer stock
Para hindi Oo. tumaas ang presyo ng bigas ng todo at hindi rin bumagsak ng todo. Sa ganun, hindi kumbaga, at yung gobyerno nag-a-allocate ng pondo para i-subsidize. At ipapalugi ng gobyerno nun, hindi palugi. Nag-aabono ng 2 piso kada kilo para mabili ng ating mamamayan sa abot kayang presyo. Pero yung sinabi ng Pangulo nun na gawing 20 pesos. Kung binigyan niya ng kapangyarihan at ibanilig niya yung dating kapangyarihan ng NFA, nangyari na yun noon pa. Ngayon, ano na naman Correct. sinasabi ng Kamara, mag-subsidize. Tama yun. I-subsidize yung presyo ng bigas para mabili ng abot kaya ng ating mga kababayan. Ang problema nga lang, dapat tiyakin na yung presyo na at yung produkto na ibibigay, tama sinabi ng Vice Presidente na abot kaya rin na kainin ng ating mga kababayan. correct. Baka hindi naman makain yun. Sa yung inaalala nila. Hindi, kasi Sige alam mo, naman doon, kasama, nabigat pala, bumabati ng magandang umaga. At ganoon din si Dol Freddy Tambongko. Si Boss Sabarboro doon sa Palawan. Magandang umaga rin. uy, At magandang umaga po sa inyo. pinapanood din natin si Rudy Siasa at si Boss Alan Visitasyon. Magandang umaga sa iyo. Ganoon din kay Reyes Ray. Abay, umaaray nga raw ngayon yung mga magsasaka sa Morong Rizal matapos itong bumagsak sa halagang 13 piso kada kilo naman. Oh, 13 piso, mas mababa yan. 13 piso kada kilo. Mas mababa yan kasama ang Felix, ah. Oo, masyadong napakababa nito. Anong nangyari dun sa 13 pesos per kilo? Baka hindi na kayang isahin yan. Kaya ganun kababa presyo niyan. Hindi. Ang punto rito, kasama nga din dito palay ito palay. 13 pesos per kilo. Palay. Magkano yung pataba? Mababa. Talagang dito mahigit. Ang iba gumagamit pa ng krudo. Kung sa morong yung pag-usapan natin, gumagamit ng krudo para umakyat yung tubig. Oo, masyadong Hindi mababa naman naman yan. pumunta iba na dire-diretso galing ilog, pupunta sa palayan. Hindi. Hinihigop yan ng water pump, iniyak sa palayan. Magkano yung yun. krudo? Libo gagastusin nun. Tapos, Isa, ganun din. Water Oo. pump ang pinag-aakit mo ng tubig. Babayad ka sa tanim. Babayad ka sa bibili kang pataba. Bibili ka ng pesticide tapos ibebenta mo ng 13 per kilo. oo. Babayad ka pa doon sa pahigop. Hindi rin natin masisituloy ang magsasaka kung bakit yung karamihang sinasaka ngayon, subdivision at memorial park na. Oo, kasi nga, hindi lugi na, na yung pagsasaka sa sobrang baba nung presyo ng palay na kanilang binibenta, hindi na nila kaya yung kanilang gastusin. Tapos Kaya nagiging subdivision. bibili ka ng bigas Kaya- 40, 50. Oo, correct. Ang bira, binili lang pala ng 13, bakit bibili ka 40, 50? Kaya ang nangyayari, marami ng illegal na ginagawang subdivision na dating palayan. Kasi nga, hindi na kumikita sa pagsasaka Hindi na kumikita sa pagsasaka, lugi. Sa amin, ang magsasaka, hindi magsasaka ang tawag. Anong tawag doon? Magsasako. Alam mo sa mga Felix, Pagkatapos naman yan, sako na lang ang natitira. sa personal na opinion ko dyan kasama Felix, dapat yung mga ganyan, yung mga magsasaka natin na nakakatulong at nagbibigay ng pagkain sa sambayan ng Pilipino, yan yung dapat na binibigyan suporta ng gobyerno. Baga, binibigyan na mga pataba, yung gastusin sa patubig. Basta, kumaga, binibigyan ng pautang na tinapod naman na pag binayaran nila, meron pa silang matitira para sa kanilang pamilya. Tama yon. Pero sa ngayon kasi, paring Edwin, ang tawag nga sa atin Ayuda Republic, ayuda na lang ang binibigay. Ayuda. May masakit Oo, naman sa ang Ayuda ginagawa. Republic, ayun lang ang binibigay. Subsidy. Kita Yan mo katulad doon. Nagbaba ng presyo ng bigas. Anong ginawa? Yung mga magbibigas, binigyan ng 15,000. Ang magsasaka, Correct ganun ka dyan. din. Ang problema nga, dahil palibase Ayuda Republic nga ang nangyayari, yung mga sektor, naghihintay na lang ng ayuda.
Hindi ako Ayuda na lang nakakalungkot yun. hindi ako pabor diyan kasamang Felix. Ginagawang tamad ang taong bayan, dapat trabaho ang ibigay diyan, hindi ayuda. Correct. Okay, kaya nga ay bumabati pala na nakikinig si kasama Jimmy Mahusay. Oo, hindi ko nakita, nagising na. Oo, tapos si Armando Castro, magandang umaga rin. At siyempre, magandang umaga rin dito sa mga tiga-lalawigan ng Rizal, ha? At sa mga tiga-lungsod ng Pasig at ng Marikina. Masaya sa Marikina ngayon. No? Kahit masaya. Anong meron? Paano ba naman yung mag-asawang kumakandidato, parehong pinailan ng pinagpapaliwanag pala ng Komisyon ng Eleksyon. Yun yung pinadala ng Shokos order dahil sa vote buying. Oo, pero alam mo, nagpaliwanag na yung mag-asawa yan. Sinasabi nga nila, bakit nila gagawin yun? Sa totoo lang hindi naman ako naniniwala na si Congressman Miro Kimbo magbo-vote buying. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala. Kakuripot unong tao Magbo-vote buying. Kuripot ba? Parang sinabi mo sa tapos magbo-vote buying. Parang sinabi mo umugot ka ng kasamang Felix, parang sinabi mong umugot ka ng bayawak sa lungga. Ganun pala yun. Ang punto lang natin kasi rito hindi rin ako naniniwala magbo-vote buying yung mag-asawa At siguro dapat tignan din kasi hindi mo napansin yung kautusan ng COMELEC. Kabi-kabi lang magpapail ka ng disqualification. Nahaharaso yung kandidato dun sa kautusan Parang ginagawang anak buhay ng COMELEC yan. Tsaka isang isang pamamaraan niya ng gumugulo. Nagugulo yung tahimik na takbo ng pangangampanya tsaka nalalapit na eleksyon sa ginagawa ng COMELEC. Harassment ang nangyayari sa mga Edwin Alam mo ba kung bakit sinabi kong harassment? Sige naman, isip-isipin mo naman. Katulad na ng halimbawa niyan, nananahimik ka nangangampanya, wala kang ginagawa, tapos biglang-bigla na lamang na malalaman mo meron kang disqualification. May Shokos order ka. At hindi yun ang matindi. Ang pinakamatindi sa lahat, katulad nung nakita ko nung nakaraang araw, anong nakalagay? Yung grounds ng disqualification, namigay ng Gatorade. Gatorade? 6 na piraso. Pwede mo ganun. Papailang ka bibigyan ka ng Shokos order dahil sa ganun. Kababaw naman nun. Anong klaseng COMELEC meron na tayo ngayon? Nakakalungkot na abuso yung sinasabi ng COMELEC na gano'n, na pamantayan. Na abuso. At nagiging pamamaraan na yun para i-harass yung isang kandidato. Correct. Sa ganang akin, parin Felix, dapat ang tinatrabaho ng COMELEC, yung kanilang sinasabi ever since na bawal yung mga malalaking tarpaulin, hindi sumusunod sa sukat ng Commission on Election. Yun ang dapat tinatrabaho nila, hindi yung namimigay lang ng Gatorade. Anak ng patuka naman, bibigyan na kagad ng Shokos order. Ayun nga, yun ang isang nakakalungkot na bagay ngayon. Na siguro, dapat revisahin din ng COMELEC Tingnan naman yung merito. Kung Gatorade naman yung pinamigay, may commercial pa tayo. Abay ba? Tapos sasabihin mo, magpaliwanag ka. Oo. Pambigan pa yung kung yung politiko, kasama Felix, kung yung politiko, katulad ng sinasabi mong si Miro Kimbo, mahirap pugutin yung Gatorade sa bulsa nun. Kasi yung mga kuripot, magpapaliwanagin mo sa vote buying, parang hindi ka panipaniwala. Kuripot nga magbo-vote buying pa. Tawad pagpapaliwanagin mo ng vote buying. Kaibigan. Yung kaibigan natin dyan sa Sampaloc, Tanay Rizal, dati kong kasama sa trabaho, tiga Teresa ito Si Talek,
Si Neil Tresvalles. Nanonood din ngayon mula dyan sa Sampaloc, Taray. Armando Castro at si Kalaman Jimmy Mahusay. Magandang umaga ulit kay Sir Alan Visitacion at kay Reyes Ray. At kay Kapitang Pinoy. Yan. Si Siya Boy. Maraming nagla-like saka nagbibigay ng puso dito sa pinag-uusapan nating mahirap hugutin yung mahirap humugot ng pera sa bulsa ni Mero. Parang naghuhugot ng bayawak sa lungga. Alam ko na pala sinasabi mo, para kang humuhugot ng bayawak sa lungga. Oh, yeah. Grabe. Grabe ka kuripot naman pala nung pagkagano'n. Para ka ba nung ikumpara ba naman sa bayawak? Tapos pagpapaliwanagin mo ng butbaying, ang labo naman. Ang bihira naman talaga. Pero anyway, at least, ang punto lang natin dito, siguro dapat to revisahin ng Commission ng Election kasi naaabuso yung guidelines na pinatutupad nyo. Iba naman namigay lang ng soft drink ng Gatorade, pinagpapaliwanag nyo. Pumunta ka sa bahay ni Katali, ni Neil Tresvalles. Pag hindi bumaha ng alak sa harap mo hindi kandidato yun. Ibig sabihin, meron ganun Oo. Katulad ko, kwento nga tayo, pag inuha ko at meron ako nakapasa bulsa, bibili kita yung naman sakit doon Pero, yung ganun, pagpapaliwanagin ng Commission ng Election, teka muna. Anong tawag doon? Nahaharas yung kandidato. Samantalang yung iba, grabe kong mamili ng boto, grabe kong mamigay ng pera. Sumasama pa pamimigay ng ayuda Hindi nyo pinagpapaliwanag, tapos yung nagbigay ng Gatorade, pinagpapaliwanag nyo. Kasama ang Felix kung yung katabi ng mama na politiko nauuhaw, nanghingi sa kanya ng may inom. Siyempre, itong politiko, mabait Gusto niya makatulong sa kapwa niya. Kaya lang, social, binigyan ng Gatorade. Tapos pagpapaliwanagin mo ng butbaying, tumulong nga lang yung tao. Kaya, ito pa meron pa rin palang Mayor ng Taytay, pinagpapaliwanag din. Si Mayor Alan Delin, ito pa, kung pwede mo pagpaliwanag ito. Kasi, yan, dapat pagpaliwanagin yan kasama Philip. Dapat yan pagpaliwanagin. Di ba, kung napanood mo nung mga nakarang taon, nakarang buwan yata taon, na namigay siya ng pera, namunbud ng pera doon sa labas na simbahan. Yan, dapat pagpaliwanagin. Yun talaga, pwede pa yun na pagpaliwanagin kasi kahit hindi eleksyon, namimigay. Oo, di ba? Tsaka ang tanong doon, saan ang galing yung perang pinamimigay niya? Yung kakuripot ni Mayor Alan Del yun hindi ba bimigay ng pera nung galing sa sariling bulsa nun? Okay na raw yun, nagbayad na, sabi ni Ka Jimmy. Nagbayad na. Nagbayad na ba? Nagbayad na ba? Marunong din pala magbayad Nagbayad pala naman pambihira naman. Yan. Anyway, ang natin lang, siguro ulitin natin yung paalala sa Commission ng Election. Tipong lahat ng nagpapel sa inyo, binibigyan nyo ng sokos, depende nyo naman. Kung Gatorade dyan naman, pagpapaliwanagin nyo pa, baka naman nakakaya yung Comelec doon. Halata kayo. Teka, kasama Felix, may hirit ang Comelec dyan na napanood ko nung isang araw. Yung bang pwede kang kandidato ka, pwede kang mamigay ng ayuda basta mayroon silang clearance. Parang ginagawa nga ng buhay ng Comelec, kung hindi ako nagkakamali. Pwede pagka may clearance. Pwede pag may clearance. Pwede kang mamigay. Wala na lang pangalan ng kandidato. Ibig sabihin, kahit mag-vote buy-in ka, basta may clearance sa Comelec, okay na yun. Walang vote buying. Walang vote buying kasi may bas-bas Magkano ba? Paano ba nangyari yon? Yan dapat sagutin ni Chairman Garcia ng Comelec. Bakit may mga ganun laro sila sa panahon ng politika? Sila yung nagdidiman, nagsasabi na bawal mamigay sa panahon ng kampanyahan. Bakit ngayon? Nagbigay sila ng permiso na pwedeng mamigay basta merong clearance galing sa kanilang tanggapan. Okay, tama nga yung guidelines ng Comelec. Paano tayo hindi mananawagan na revisahin yung kotosa na yan? Samantalang meron palang ganon. Kapag may permit ka na mamigay ng ayuda, hindi vote buying. Pero magbigay ka lang ng get. Vote buying na. Vote buying.
Pero yung ayuda, hindi mo't bayan basta may basbatang Comelec. Oo, Basta- teka muna, classmate Boy Santos ang good morning at si Mr. Tony Arsenal dyan sa lalawigan ng Bulacan. Kasamang Felix nanonood din sa atin dyan sa bahagi ng parting Samar itong si Colonel Glenn Acolana. Ay, magandang umaga at happy listening. Ay, teka muna, yung mga tiga Ronda Balita probinsya, ha? Magandang umaga, yan din sa, sa Balitang Pinoy. At kay paring Bernie Milyari, magandang umaga rin. Oh, heavy great day raw. Si paring Bernie naman ng Amerika. Salamat ng marami sa inyong panonood. Oo. At teka muna, Melvin, ilang minuto pa tayo? At siguro, paring Edwin, sa ulit, at siguro, kung kain ko nga sa iyo sa mga darating na araw, dalas-dalasan natin yung pagkukwentuhan. So, si paring Bernie Milyari, magandang umaga, paring Beng Beng. Oo, kada paring Ray Santiago. Ayun. At Saka pakiusap. Kumusta ba ang labanan ng congressman dyan sa inyo? Tingin ko, neck to neck daw, ah. Aba, mainit ang labanan dito. Masyadong mainit ang labanan dito. Tsaka hindi maganda yung laro ng ilang politiko rito kasamang Felix. Meron na sinasabi yung ating mga kababayan na kapag yung isang kandidato ang pumunta sa isang lugar na pag-aari ng gobyerno, abay samut-saring mga pautot ang ginagawa naman ng kanyang kalabang politiko. Nandiyan na yung papadalaan daw ng fire truck doon sa lugar na kung saan nagtitipon yung mga supporter at saka yung manonood ng isang kandidato at saka bubusinahan ng napakalakas at bubugaan ng malakas na usok ng bombero. Ay, pero teka muna, hindi ba yung kumakandidatong congressman dyan, incumbent yun, nakaupong congressman ngayon? Correct. Si Nograles. Oo, tapos ang kalaban niya ay Itong dating dating mayor na si Tom Hernandez. Oy, bakit naman kailangan umabot sa punto na may bastusan pa na gano'n? Nakakahiya naman kayo sa kababayan nyo. Yan yung sinasabi ng mga kababayan natin na nagiging biktima. Ang sabi nga nila, bakit daw hindi daanin na lang sa kanya-kanyang pahayag ng mga plataforma, hindi na nagkakaroon ng ganon. Mayroon pa nga dyan nung nakaraang mga buwan kasamang Pelec, nagkaroon ng closure order. Baga itong bureau, ano yung BPLO nitong munisipyo, pinadlakan yung isang establishmento, yung sinasabi nilang R&R building, kung saan yung yung ginagawa ng opisina ni yung ginagawa ng opisina ni Congressman Nograles. Oo, pinadlakan yun. Pero sa bandang huli, kasamang Pelec, na pagtanto pala o napag-alaman doon sa lumilitaw na investigasyon na illegal, kaya nagsampa sila ng kaso sa ombudsman. So, yung pala yun. Ng kaso, itong yung pala yun. Talaga palang pinapabakanti yung building o pinadlaki yung building dahil may violation sa building code. Pero lumitaw sa bandang huli sa investigasyon, kumplito recados, ibig sabihin kumplito ng permit, merong permit sa bumbero, basta madalit sabi, natupad nila o nasunod nila yung pamantayan ng BPLO o ng lokal na pamahalaan. Ay, wag nang sabihin na may violation. Palusot lang pala yung sinasabing violation. Harassment talaga yun. Oo. Ang masakit dyan, nakausap natin itong... Tinanong natin itong hepe, kasi nakaharap natin yan, itong hepe ng Montalban, nakalimutan ko yung pangalan na tinanong natin siya. Ba't nakakalimutan mo na hepe ngayon? Dati, mga hepe, paborito mo pangalan yan Ito, hindi ko malaman kasi kung kakampi o kung gumigit na o kakampi ng isang politiko Mantakin nung nandun sila sa perimeter ng pagpapadlak ng establishmento.
Nung Oo. makausap natin personal, tinanong natin, tsaka ng ibang mamahayag, yung bang pagpadlak na sinamahan ninyo bilang perimeter, mayroon bang ipinakita sa inyo na legal na pamantayan tulad nung 3 araw o 5 araw na notice para sagutin nung mismong may-ari ng building yung kanyang pagkukulang doon sa permit? Eh, ang sagot ng So, hepe, ibig sabihin, hindi ko alam. kinukwestiyon yung proseso. Questionable Oo, yung sabi proseso, pero teka muna, bago tayo pumalaw, medyo ilang minuto, may natitira na lang tayo 10 minuto kasamang Edwin. Eh gusto kong balikan natin ang konti yung pinag-usapan natin sa Pasig. Sa, Kasi bagamat umpisa pa lang, kino-question na yung 9.6 billion na halaga nung gagawin na o ginagawang City Hall. Pero tuloy din. Kaya nga, nitong nakarang araw, kinu-question ulit ng isang contractor. Dapat Yung pala yung aking- building na ganito laki kasi ang 5 billion Hindi aabot ng 9 billion. grabe, 9.6 billion yata yan kasamang Felix. May kaya nga, medyo sa ganitong punto, at kung ang mamamayan ng Pasig ay nakakaunawa, ang unang-unang tanong Mayor, ano ba yung contractor na yan? At bakit napakamahal? Lumilitaw. Yung contractor hindi pa accredited. Siyempre kasamang Felix, na dyan ang maraming commissioner siyempre lalakihan. Kasi pagka hindi mo naman binigyan ng... Paano commissioner? Parang hindi naman ako maniniwala ng commissioner kasi yung nakaupong mayor dyan, anti-corruption yan ibig sabihin mo, Oo. tutol siya sa mga ganong korupsyon. Tutol nga, pero ang tanong, di ba ka naman ayaw Bakit lang ng nakalusot? maliit? Bakit Baka nakalusot? ayaw ng maliit. Gusto Ay, malaki. sinasabi ko, baka ayaw ng barya, gusto buo. Tayo naman nagkukwentuhan lang. Pero ang tanong ay ganito bakit kakasa pala naman yung 5 billion? Bakit kinakailangan umabot sa punto ng 9.6 billion tapos yung presyo per square meter, sobra ng taas. Grabe, Yung isang square meter lang ng yung presyo, Oo. Isang bahay na malaki na ng isang mahirap na mamamayan. Correct ka dyan. Hindi lang isang barangay ang makikinabang dyan kung tutuusin. Isang Sobrang square mahal. meter na ang pinag-uusapan natin, Hektarya na labas niyan. Dyan, kwadrado lang. Metro kwadrado. Dapat sana hindi na tayo mangungupahan sa presyo na yun. Isang square meter lang, isipin mo magkano ang halaga. Isang square meter ng building. Ang tanong, sa ginagalang nating mayor ng Pasig, totoo kaya yan? Yung sagutin nyo naman yung tinatanong ng taong bayan, inyong mga kababayan ninyo kung bakit ganyan kalaki yung naging budget sa pagpapagawa ng City Hall. Yun ang unang-una. Pangalawa, bakit naman ninyo pinapayagan na yung pala naman ng contractor hindi accredited? Yung correct. Ay, ibig sabihin pa sa kanya illegal, ano tawag ito? Yung pitik bulag yung contractor na yan Yun na nga Tapos lumilitaw may problema rin yata sa Bureau of Internal Revenue. Sa Department of Public Works and Highway, wala kayang problema yan? Hindi kasi. Ang punto kasi galing na ng city government so hindi nadadaan ng DPWH. Siyempre, di ba may mga clearance yan na nanggagaling sa mga departamentong yan bago magawa yung building? Yun lang. Diba? Talagang tapos kung kinakailangan ng mga building inspector, titingnan mo rin yung quality standard. Oo. Pero may ilang minuto lang natin dira, Melvin. Oo. Dapat Balik ka na. Umuna ka na magpaalam at medyo ilang minuto lang, 2 minuto na lang pala tayo. maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na walang sawang nanonood sa aming programang The Leader nyo, The Observer News dito sa tuwing araw ng Sabado. Pasensya na po kayo, medyo napasarap
sa susunod, kukunin natin yung reaction ng hepe ng DPWH kasi kasama sila dyan sa sa issue na yan, bakit lumaki yung ganyang kalaking presyo ng building. Yes, kasama Felix, back to you. Okay, maraming salamat kasamang Edwin Moreno po yun. At siyempre sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito, maraming salamat po. Ana Reyes Rey na sumubaybay si Siyasat Balita. Kay Boss Alan Visitacion, yun din kay kasamang JB Mahusay, Armando Castro, kay Neil Tres Valles, at yun din kay classmate Boy Santos, kay Bernie Villare, paring Bernie na nasa US ngayon. At si Pangulong Neil Alcover pala, magandang umaga rin. Aba, nakahabol si Pangulo. Oo. Tingap, kasama Felix. Siyempre, sa lahat po ng mga sumababay sa ating ngayong araw na ito, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Felix Tambong, kung nagsasabi ng digdig na ito, ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po, ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye kasama. At bye-bye po sa lahat ng mga sumabaybay sa ating ngayong araw na ito. Pasalamatan natin kasama Felix yung ating walang sawang tumutok, yung ating engineer. Baka sa sunod, hindi na tayo tutukan yan. Oo, si yata, si Melvin yata yun. Si kasamang Melvin.